Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat, sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay itong aming istasyong ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yes! Yan, tayo po ay nagbabalik sa ating pong istasyong ito. Ito nga po ang EJMI Radio Station na lagi po nating napapanood at napapakinggan dito po sa YouTube channel po natin. At kami po ay patuloy na nagpapasalamat po sa mga tumatangkilik po sa aming pong istasyong ito. Maging yung pong mga awitin na aming pong pinopost ng mga bagong aming awitin ay maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. At sa lahat po ng mga subscriber po namin ay maraming po salamat. At ang Diyos po ang mag-bless po sa inyo kapag alam naman po natin na itong ating ginagawang ito ay para po sa kaluwalhatian ng Diyos at maging sa inyo para sa kaalaman ng lahat. Yan. Tayo po ngayon ay patuloy na kung yung naway napanood nyo po yung pong ating na-post yung kay Pastor Jerry Milare at ang kanya pong asawa na si Ate Rose Milare. Sila po talaga na kung mapapansin nyo ay talagang dinedicate po nila yung kanila pong sarili para po na sa kanila pong pamumuhay ay maging simple at tiyak na yung po kanila pong ginagawa doon sa pagpaparm. At alam naman po natin na dapat talaga is buo ang pamilya. Bagamat nangyari nga po yung pagkakataon na siya po ay nag-ibang bansa muna upang mag-ipon at makapagkaroon po ng panibagong buhay sa pamilya po niya. Kaya yun po. At happy po ako sa buhay po ni Pastor Jerry Milare. Pastor, saludo po kami sa inyo at pagkat kayo po ay OFW rin po na gaya ko, gaya na marami na naghahanap din po ng isang mabuti at maayos mong pamumuhay. Maraming po salamat sa inyong pamilya. Kami po ay pinatuloy niyo po kami sa inyong pingkahanan. Salamat po. At nga po at patuloy na tayo po ay magkakaroon po ng mga ganyan po mga topics o yung mga tao na dapat natin makausap ay makapag-share sa kanilang pong buhay. O ano man ang kanilang pagbabago o kailangan pang baguhin ay welcome po ang bawat isa at tayo naman po ay open po sa lahat at hindi po tayo namimili sa ating po mga kinakausap. Bagamat yung mga nakakausap po natin ay gaya ko po ay hindi naman po ko totally talagang ganun kakilala o kasikatan ay sa pagbablog ay ang ating pong ginagawang ito ay para ma-share yung pong buhay ng mga ordinaryong tao. Yan. At maging tayo nga po ay patuloy lamang po na nandito upang alamin yung mga bagay pa sa ating buhay na dapat nating maunawaan at dapat nating iwasan. Yan. So, bago po mag-start ay akin ko muna shout out yung aking pong itong mga ito ay kailangan pong i-shout out po natin sapagkat ito po yung lagi pong nakakakulitan ko po. Ito po yung mga aking mga pamangkin at saka mga apo na apo na. hindi lang po si Lily Bennett Sayong po ang aking apo. Siya po yung apo ko na anak ng aking anak. Yan. Tama. So, ito po yung mga apo ko na mga anak po na mga pamangkin ko na. Yan. So, ito nga po ay si yan, hirap naman ang pangalan nito. Yan Selerki Baro. Yan. At si Maricel Marzo, yan, pamangkin ko yan. Si Melanie Sanchez, yan. Si Kichi Wixie Franco. Ashley Baro, Grace Baro, Joshua Marsol, Shin Baro, at si Sally Sanchez. Kapatid ko po yun, si Sally Sanchez. So, ito po yung mga aking pong mga nabanggit ay ito yung mga pamangkin ko, kapatid ko pala, kasama pa rito, nagpapashoutout pala. So, maging si Mirna Reolada. Yan, shoutout sa aking Mirna. Yan, yung laging nakatulong po namin sa kanyang aking anak na si Eunice. Yan. At maging sa ating pong si Jennifer. Yan, Jenny. Shoutout sa iyo at naway patuloy mong gamitin yung pong yung talent para po dun sa iyong YouTube channel. Yan. So,
Sino man ay nais po pong magpa-shoutout o magpabate o birthday, celebrant or wedding or pwede natin gamitin itong YouTube channel na to. So lahat po, at maging akin pong inay sa si Nanay Kuring, yun po yung in-interview ko doon ng siya po ay 96 years old na po siya. Yan. At ngayon magna 97 na. 97, yun, 97 ngayong this coming September. Yan, shout out po sa lahat po na nag-support ng ating station ito. At ito po para po sa inyo, maging sa OFW, sa mundo po ni po, especially sa inyo po mga nasa babasa na nakikibaka, talagang binubuhos yung sarili para ipuhunan yung pagod at hirap yan upang suportahan ang pamilya sa Pilipinas. Yan. Sa lahat po ng mga OFW, salute po kami sa inyo at mag-ingat po kayo at ang patuloy ang Diyos ang sa mag-ingat po sa inyong buhay. Yun, tayo po ay napakaganda po ng ating pong magiging topic ngayon. Ay, sorry medyo mainit. Dito po sa Saudi Arabia ay nag-start na o nag-start na pala yung kainitan. At sabi nga po doon sa balita ay mas iinit pa. So sige, hintayin natin. Lagi naman ganun, di ba? Ganun ang buhay dito sa Saudi Arabia. Iinit, alamig, iinit, alamig. Buti nga, meron lang nag-i-snow ngayon sa ibang bayan sa ibang dako ng Saudi. Pero dito, dalawa lang, init, lamig, yan. So yun, mga kaprox, mga kasis, ay patuloy ako sa inyo na nagpapasalamat sa lahat po ng inyong pong ginagawang pag-support sa aming stasyon ito. At I believe na ang Diyos na po ang magbabalik at magbibigay sa inyo ng gantimpala. Hindi man ako mabot, ay andyan po ang Diyos na para po po sa inyo, abutin ang inyong mga pangailangan. At isa pa po ay next week po siguro po sa akin pong susunod na topic ay ipopost ko po yung t-shirt na binebenta po. Ito po ay binebenta ng mga prox, no. Yung pong business po ni Jennifer ay ipopost po natin para kung sino po nais pong magpa-print or sabihin na bumili ng t-shirt na pang Christian quote po yun. Nilalagay po nila at napakaganda po at di ko lang po naisuot ngayon, baka po sa susunod ay may suot ko para maipakita ko naman po sa inyo. So yun nga po ay salamat po sa lahat ng patuloy na nagsusupport sa atin po, maging yung JC Sandbox, yan, suportahan po natin yon at marami po tayong matutunan, hindi po ito parang entertainer na parang kwela-kwela lang, pero marami po kayong makita na yung place, yung pong pagpagkakainan nyo, at yung mga nagpo-cross-stitch dyan, yung mga gumagawa ng mga diamond painting, yan. At ito pong pagbibigay ng pagpapahayag ng salita ng Diyos at maging awitin na amin pong pinopost namin sa ating pong YouTube channel. Yan. So tayo po ay mag-start na sa ating pong mixing pag-uusapan natin about puto. Ang topic puto ay huwag ka nang umayon sa mundong ito. Yan. Tama ba? Huwag ka nang umayon sa mundong ito. Bakit naman? Diba? Bakit naman? Question yun eh. Bakit naman? Buhay pa nga tayo, di ba? So, sabi ko nga po ay tayo naman po ay may kalayaan pumili sa ating sarili. May kalayaan po tayo na ipahayag na tayo po ay mag-enjoy, mag-relax, magpunta sa beach, mag-party, magpunta sa mga kung saan-saan. It's about na tayo po talaga kailangan din po natin gamitin yon o gawin natin na sa isang tao na kailangan mag-relax. Actually, tama naman po. The point is, baka ikaw ay nalulunod na doon sa sinasabing makamundo or o pag-ayon sa mundo. At alam naman po natin bilang isang Kristiyano ay alam natin yung limitasyon natin, di ba? Alam natin yung ating limitasyon. Alam natin yung tama at mali, di ba? Tama at mali. Yan. So, kasi alam naman po natin yan, mga kaprox, na hindi naman dapat tayo bilang isang Kristiyano ay lagi na lang tinatapik. Uy, mali yan. Uy, wag yan. Di ba? Hindi. Alam na natin yan. Sapagkat kung magawa ka ng tama sa sarili mo, iyon ang tama na gusto ng Diyos. Di ba? Kung ikaw ay nagdesisyon sa tamang desisyon, yun ang gusto ng ating Diyos. At of course, dapat nakasangguni ka sa ating Panginoon. No. So, sabi nila, paano yan? Nabubuhay pa tayo, kumakain tayo, kailangan din natin mag-relax, mag-enjoy.
Yes, dapat tayo mag-enjoy, mag-relax kasi ginagawa ko rin naman din yan eh. Well, actually, ako naman, siyempre kapag ikaw ay nakakaunawa na sa salita ng Diyos, alam mo na yung limitasyon mo. Alam mo yung na dapat, ops, tama na, iba na to, di ba? Ops, tama na, mali. Hindi ka kakaanuhan ng mga tao. Especially kung ikaw ay Kristiyano at alam nila na ikaw ay Kristiyano. Napakahirap nyo. Totoo. Grabe. Kapag Kristiyano ka, akala mo laging binabantayan ka ng ibang tao. Di ba? Pero hindi dapat tayong, let's say na matakot or parang nahihiya. Well, gawin mo. Do it. Dahil ito naman yung gusto mo eh. Di ba nga? Ang nakakaunawa niyan, ikaw at ang Diyos. Yun ang importante. No? At sabi ko nga po, wag nating sagarin yung limit na alam naman natin na mali. No? So, kapag tayo po ay nandun na po sa punto na mali na po yung ating ginagawa, ay hold na natin. Wag na nating ituloy pa. Kasi mali na nga eh. Di ba? Ngayon, kung ikaw ay nandoon sa puntong yun na, teka lang, nag-enjoy lang naman ako eh. Nakikiparty ako eh. Nakikisayaw ako eh. Di ba? Well, that's good. Para sa akin, for my personal idea, opinion, ay para sa akin, okay lang naman. Pero kung makakadapa ka or makakasira ka ng tao, ay iwasan mo na lang. Ganun talaga eh. Kristiyano ka na eh. Di ba? Pero, ang gagawin mo lang naman is, wag mong idawdaw ang sarili mo. Wag mo nang ilublob na bumabalik ka sa dati mong nakaraan. Hindi dapat gano'n. Diba? So, di ko sinasabing na mag-inom tayo, di ko sinasabing magbisyo tayo, di ko sinasabing mag-party tayo, di ko sinasabi na huwag tayong magpunta sa yung mga event na yan. Hindi ko po pwedeng hadlangan ang inyong kaligayahan. Pero, dapat nga sinasabi ko sa inyo is, kung mali, it's mali. Huwag na nating baluktutin yung straight na katulaan. Ngayon, kung napipil mo na nagigilty ka na parang may maling ginawa ko, well, ang Diyos naman ay lagi nandyan. Ang Diyos naman ay lagi nakikinig at nag-aabang sa iyo. Kung tayo ay nagkamali, why not na lumapit ka sa Diyos? Why not na sabihin mo, Lord, sorry po, patawad po. Mahabagin ng ating Panginoon, ang biyaya niya ay sobrang kahabagan ang binibigay niya. Yan. Kaya nga tayo mayroong grace eh. Dahil nga tayo nabubuhay sa grasya ng Diyos ngayon, ay ibibigay naman ng Diyos ang kapatawaran para sa atin. Pero, siyempre naman, pagka nangyari naman, abay, unti-unti mo na, maaaring siguro hindi mo kayang biglayin, unti-unti mo lang, na ikaw ay mawala doon sa maling gawain yun. So, gaya nga sinasabi ko, ayokong maging KJ nga, sinasabi niyan, Killjoy? KJ, no? So, sabihin na, ba't naman si Proxmas gano'n, di ba? Para naman kung sino. Hindi po. Alisin niyo po sa akin yun, sapagkat ako din po ay minsan nakakapag attend sa mga ganyang event, sa ganyang party, kasi of course, sabi ko sa inyo, tayo ay buhay pa. Tayo po ay nandito pa sa mundong ito. Ngayon, kung alam mo naman, yung pupuntahan mo is, alam mo talaga, alam mo naman na talagang ito hindi tama, huwag mo lang puntahan. Ngayon, kung alam mo naman pupunta ka sa birthday party, pupunta ka sa mga gawain ng mga kapatid, or let's say, kung what they call, darating yung planet shaker, yan, mga ganyan, punta kayo doon kayo dumalo. Yung talagang iwa-worship ang Panginoon, hindi ang tao. Sorry, pero yun ang totoo ha. Wala to. In general itong sinasabi ko. Pero tayo po lahat ay subjective naman po sa ating pong ginagawa. Kaya hindi po tayo perfecto ang bawat isa na. Huwag naman pong masaktan. Pero pagpapaalala lang po ang ating ginagawa. Walang pagpapatama. So, sabi ko nga po ay gaya kong po sinasabi sa inyo at ako man ay dumadalo rin naman. Pero pagka tingin ko na parang ay mali na, ini-ignore ko na lang kasi ganun talaga eh. Pero sabi ko nga po, kapag alam mo na, huwag mo nang ituloy. Huwag ka nang umayon sa takbo ng mundo. Kasi dadagdag ka pa eh. Dadagdag ka pa sa pasaway ng ating Panginoon eh. Kaya nga sinasabi nga eh, maging tagasunod tayo ng ating Panginoon. Sumunod ka, sabi nga ng ating Diyos, sumunod ka sa akin.
So, sabihin, kapag sumunod ka, may mga dapat ka nang alisin at tanggalin. So, sakripisyo yun. Hindi, actually, ang ginagawa naman natin is, sabi ko nga, may kalayan tayo, may free will tayo. Kung gusto mong gawin nyo, gawin mo. Kung feeling mo na parang nagigilty ka, di humingi ka sa Panginoon ng tawad. Ganun yun eh. Pero, ang sinasabi ng Panginoon dito is maging matuwid tayo. Sabihin, maging strict tayo sa ating pong pagiging isang Kristiyano. Nasa sa iyo yun, nasa sa akin din yun. Kaya wala po tayong walang batuhan, no? Walang batuhan kung ikaw ay perpekto o ako ay perpekto. Wala pong gano'n na. Sinasabi ko nga po ngayon ay tayo po ay wag na pong masyadong umayon sa mundong ito. Especially sa mga nangyayari ngayon, mga bobotohan ngayon, politics. So, kung ikaw ay isang Kristiyano, nakikisawsaw ka pa doon, gusto mong itama, yung tamang dapat itama, yun ang gawin mo. Hindi mo tirahin yung mga tao na yun ang paniniwala nila eh. Actually, kanya-kanya tayo, di ba? So pagdating sa politiko, doon minsan politics, ay doon po tayo nagkakaroon ng problema eh. Yung mga Kristiyano nag-aaway-aaway na eh. Huwag ganoon. Huwag ganoon. Hindi ibig sabihin na relax lang tayo. Kung ito yung tinatawag na sinasabi mong bata mo o ito yung pinaglalaban mo, ito lang. Pero wag nang magmura, wag nang magsalita ng kung ano-anong lumalabas sa bibig dahil Kristiyano ka eh. So parang yung bunga mo nalalaglag na. So marami na ako nakita niya, mga Kristiyano na talagang sasalita ng mga pagmumura, mga bad words, yan. Hindi ko lang masabi sa harapan nitong camera eh. Kaya lang, pero sabi ko nga sa inyo ay Kristiyano ka na. Kung kinangailangan sila ipagpanalangin, panalangin mo na lang. Pero wag mo na tirahin kasi Kristiyano. Kapatid mo yun eh. Di ba nga tayo ay ambassador ng Diyos? Ambassador ka, ambassador ako, tayo ambassador, tapos bigla mo titirahin mga ambassador mo rin ng Diyos. Hello. So, di ba? Wag lang ganoon. Basta tayo po ay maging mapayapa ang ating isipan, nakakatulog tayo na maayos, at lagi tayo magpasalamat sa Diyos, umaga at gabi. Ay lagi kong sinasabi sa lahat. Magpasalamat ka, yun ang ninanais ng Diyos. Yung makilala ka na nagpapasalamat ka sa Kanya at sumusunod sa Kanyang utos. Yan. At yun, at patuloy lang po tayo. Ito ay pagpapalala lang at hindi ko na kailangan pang lalimin sapagkat tayo mga Kristiyano na po. At ito ay pagpapaalala lang sa ating po na taga-sunod ng ating Diyos. Yan na. So, ayun. Wow! Maraming salamat sa kunting pakinig ng itong ating pong topic nito na huwag ka nang umayon sa takbo ng mundo. Okay? So, lagi lang po tayong manalangin, lagi tayong magpasalamat, at lagi tayong sumamba sa ating Diyos, at siya yung sandigan natin, at tiyak natin na ang buhay natin sa Kanya mapupunta. Yes? Yes? So, ayun. Ito po ang ating pong verse for today. Yan. Ganda po ng verse for today po natin ngayon. Sabi nga rito sa Roman 12 verse 2, yan. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawain ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap ng kalooban ng Diyos. O diba? Ang ganda. Sarap na sinasabi rito. Ito, utos ko ha. Hindi ko sinabi. Hindi sinabi ng mga pastor o hindi sinabi ng iba. Sabi rito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Utos. Hindi sinabing pakiusap. Utos. Tapos, ang sinabi niya rito ay magiging mabuti at kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. Di ba? Saya. Mag-enjoy ka na, mag-relax ka na, kinalulugdan ka pa ng Diyos. Dahil, hindi ka na sumasang-ayon sa ginagawa ng mundong ito. Oh, love lang tayo ha. So, ayun ang po yung verse for today. Ito po ang ating pong quote for today. Ito, maganda rin to mga kaproks, no? Sabi rito, hindi na baling hindi ka in sa pag-trending ng mundong ito.
ang pinakamahalaga ay in ka sa kaharian ng Diyos. Yes. Tama, di ba? Dapat in tayo sa kaharian ng Diyos, hindi kung sa pagtitrending. No, lahat lang ginagawa kasi nakakalungkot din naman sa mga iba nating mga kababayan na talagang makakita mo mga suot nila para lang matrending o para mapag-usapan, gagawa ng eksena sa kalsada, minsan na ipagyayabang yung mga bagay na hindi naman dapat ipagyabang or isuot yung mga dapat hindi naman dapat isuot. Well, sabi ko nga po ay free will niyan, kalayaan niyan, but para sa atin ay hindi rin mas maigi po maging trending ka sa Diyos, maging in ka sa Diyos. Isabihin yung naka-align ka. No, hindi ko naman sinasabi na masama ang ginagawa mo sapagkat gusto mo yan. Ikaw yan. Pero ang sinasabi ko dito ay maging tayo po ay lapit sa ating Diyos at tayo po yung maging in tayo sa ating Panginoon. At siya ay guarantee na sigurado ang Panginoon ay kalulugdan ka tayo lahat sa kanya pong sa iyong ginagawang desisyon. Yeah. So yun po mga kaprof, mga sis, maraming salamat sa patuloy niyong patnubay ninyo sa mga amin pong mga pinapanood ninyo at sa amin pong mga pinakikinggan ninyo at patuloy lang po tayong suportahan ito pong aming stasyon ito at patuloy no matter kahit anong mangyari ay patuloy po itong mag-on air yan sa YouTube itong aming pong ginagawang ito sapagkat ito pong aming pong nais na makapag-share po ng salita ng Diyos sa mixing pananalita at maging yung mga awitin na pwede nyo pong magamit sa simbahan. At abangan nyo po yung pong aming pong album ng Music and Word. Yan. Music and Word. English po yun. Kaya nga Music and Word. So hindi. Album. Nakagawa rin po tayo yun. Mga English. At yun po yung last na nandito ay yung pong Papurit Pagsamba. Suportahan nyo po yung awitin nyo na ika-5 album. Yung Papurit Pagsamba. Napakaganda rin po ang mga awitin yon. At for the past na ginagawa po natin to ay patuloy na kami po ay mag-create ng aming pong mga awitin. At gaya po na sinasabi ko sa inyo ay sa huli ay kami naman po ay makatulong din po sa inyo. Siguro sa panahon nito ay patuloy na tulungan tayo, hindi po magkagatan o magkanya-kanya, kundi mag-share tayo ng blessing. At tayo naman po sa darating na pagkakataon ay tayo naman po ang makapagbigay na sa inyo po ng tulong. Yan. Maraming salamat at shout out sa ating apo na si Rio Bennett Sayon at 6 months na ngayon. Wow, ang bilis, di ba? At hinihintay ka na namin dito. At ikaw ay aming makakasama dito po sa Saudi Arabia at maging aming anak na si Eunice. Yan. So, shout out sa lahat at patuloy na ang gawain nito o ang registration nito ay lagi pong sumayin nyo at ang Diyos ang lagi pong gumabay sa inyo at ingatan kayo lahat po ng OFW na gaya ko po na umaasa po sa ating Panginoon ay patuloy po tayong tumawag sa Kanya at kapit lang mga OFW, kapit lang tayo at lahat po ng ating pong ginagawang ito ay meron pong gantimpala na ibibigay ng ating Diyos para po sa ating lahat. Yan na. Salamat po at patuloy nga po na ang inyong pong likod. Dito po si Prox Benz na nagsasabi po na ito ay inyo pong laging tandaan na ang Diyos ay lagi po nating kasama. Kaya muli, ito ang EJ My Online Music Radio.